Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Arturo. Walang eksaktong taon, probinsya ng Antique. Nang mga panong ito, kasalukuyang nakaratay sa higaan ang lolo ni Arturo na si Tatang Ignacio. Nasa huling yugto na ito ng kanyang buhay, ngunit hindi magawang bumitaw dahil sa isang sumpa. Mula sa angkan ng kilalang manggagamot ang pamilya ni Arturo. Bukod pa dito, may isang lihim na kakayahan ang matandang si Tatang Ignacio. Ito ang pagiging mangkukulam. Hindi sila mamamatay hanggat walang aako o sasalo nito. Amador, hindi na ako magtatagal. Pagod na ako. Pakiusap, gusto ko nang magpahinga. Tatay Ignacio, alam nyo naman na hindi ko maaaring tanggapin ang bertud nyo. Isa akong manggagamot. Noon pa man sinabi ko na sa inyo ni nanay na bitawan nyo yan, pero hindi kayo nakinig sa akin. Huwag mo kong sisihin, anak. Alam kong malaking pagkakamali nang saluhin ko ang kakayahan ng lolo mo. Kung hindi ko ginawa yon, maaaring napunta ito sa kamay ng masamang kamag-anak natin. Ikinalulungkot ko, tay. Pero hindi ko po matatanggap ang bertud na yan. Bakit hindi mo na lang isama sa libingan? Nang sa ganon, walang sino man sa pamilya natin na magdala ng sumpa. Maaari kong gawin yon, pero magiging malaking problema ito sa hinaharap. Alam mong kay hinatna ng ganitong uri ng sumpa, nagiging amaranhig ang isang kagaya ko sa sandaling walang kumuha ng bertud. Alam ko ang gagawin sa ganitong pangyayari, kaya wala kang dapat ikatakot, tay. Magpahinga ka na. Isama mo sa hukay ang bertud. Nang mga sandaling ito, nanonood lang si Arturo, nakakaramdam ng awa sa kanyang lolo Ignacio. Kung titignan, butot balat na ang matanda at halos hindi na makagalaw. Gustong tulungan ni Arturo ang matanda, kaso nga lang hindi nito alam kung ano ang gagawin. Pinagbabawalan din siyang lumapit dito sa kadailanang baka ipasa sa kanya ni Mang Ignacio ang bertud ng sapilitan. Kaso nga lang nangyari ang hindi inaasahan isang hapon. Mag-isa ito sa bahay ni Arturo. Umalis para mamalengke ang mga magulang. Kasalukuyan itong naglilinis sa sala. Narinig ng binatang sumisigaw si Tatang Ignacio, kaya dali-dali itong lumapit sa pintuan. Lolo! Lolo! Ano pong nangyayari sa inyo? Bakit po kayo sumisigaw? Tanong ng binata mula sa labas ng pintuan. Nakakandado ito at tanging si Mang Amador lang ang may hawak ng susi. Buksan mo ang pintuan, Arturo. Tulungan mo kung tumayo pag-iusap. Pasensya na po kayo, Lolo. Pero hindi ko mabuksan yung pintuan eh. At isa pa, kapag nalaman ni tatay na pumasok ako sa kwarto nyo, siguradong magagalit yun. Nakikiusap ako, Apo. Tulungan mo ko. Pagod na ako. Muling wika ng matanda. Kasunod nito, ang malakas na kalabog. Dito na nataranta ang binata kaya naghanap ng paraan para makapasok sa silid. Naisipan nitong umakyat sa bintana upang silipin ang nangyayari sa loob. Nagulat si Arturo. Nakadapa sa sahigang matanda. May dugong lumalabas mula sa noo. Dali-daling binuksan ni Arturo ang bintana. Walang pagdadalawang isip na pumasok sa silid. Inayos nito ng pagkakahiga ang matanda. Laking gulat nito. Biglang hinawakan ni Tatang Ignacio ang kanyang magkabilang pisngi. Gamit ang natitirang lakas, nagawa nitong iga sa sahig si Arturo. Nakapatong ang matanda sa binata habang hawak ang mukha nito. Sa pilitang pinanganga ni Mang Ignacio si Arturo at mula sa bibig lumabas ang itim na bato. Direktang nahulog sa bunganga ng binata. Walang nagawa si Arturo
Pilit nitong niluwa ang bato ngunit tila may sariling buhay. Gumapang ito papasok sa kanyang lalamunan. Matapos ay nanghina ang matanda. Dali-daling tumayo si Arturo at dumungaw sa bintana. Sinubukan nitong iluwa ang bagay na pumasok sa kanyang bibig. Kaso nga lang huli na dahil nasa loob na ito ng kanyang sikmura. Nilingon ni Arturo ang matanda. Napahiga na lang ito sa sahig. Hindi kumikilos at nang lapitan niya ito ay wala ng buhay. Muling nataranta si Arturo kaya dali-dali itong lumabas ng silid sa pamamagitan ng bintana. Tumakbo ito papunta sa likod ng bahay at nanatili doon hanggang sa dumating ang mga magulang. Arturo, nasan ka bang bata ka? Pakitulungan mo nga nanay mo dito. Wika ni Mang Amador. Hindi sumagot ang binata dahil hindi nito alam ang sasabihin. Nakailang ulit na tumawag ang ama. Kaso nga lang hindi pa rin sumasagot si Arturo. Hayaan mo na, baka nalibang sa paglilinis sa likod ng bahay. Kaya ko naman to eh. Wika ni Aling Leticia habang inilalapag sa mesa ang mga pinamili. Ay nako, yung batang yan talaga. Kapag naaaliw sa ginagawa parang bingi. O siya, titignan ko muna si tatay. Binuksan ni Mang Amador ang pintuan. Nagulat nang makita ang ama. Nakahandusay sa sahig. Nilapitan ni Amador ang matanda. Nakita ang dugo mula sa noo. Sinubukan niyang gisingin ang ama. Kaso nga lang nang hawakan nito ang kamay ng matanda, naramdaman niya na wala na itong buhay. Lumabas ng silid si Amador upang ibalita kay Leticia ang nangyari. Maya-maya lang ay pumasok si Arturo. Wala na ang Lolo Ignacio mo, Arturo. Sa wakas, makakapagpahinga na siya. Nanlaki ang mga mata ni Arturo dahil alam niya na buhay pa ito nang iwanan sa silid. Hindi pa rin nagpalata ang binata na may nangyaring kakaiba nang mga sandaling wala sa bahay ang mga magulang. Alam ni Arturo na mapapagalitan siya ng ama kung sakaling malaman nito na pumasok siya sa silid ng matanda. Paano niyo nasabi, tay? Kanina lang naririnig ko pa yung nagsasalita. Galing ako sa silid niya. Nakita ko nakandusay na sa sahig ang lolo mo. Hindi na nagsalita si Arturo dahil alam niya na hindi naman naghihinala ang ama. Pinaayos nito ang libing ng matanda. Nagtipon ang mga kapatid ni Amador. Pinag-usapan nila ang nangyari. Alam ng mga ito na hindi basta-bastang mamamatay ang ama dahil sa tangan nitong bertud. Alam nating lahat ang kalagayan ni tatay. Paano siyang namatay ng ganong kadali? Wika ni Inonsensya. Yan nga din ang tanong ko. Alam nating lahat na matagal nang gustong ipasa ni tatay ang bertud, pero walang tumatanggap. Dahil doon lalo siyang nahirapan. Kaya paano nangyari yun? Gayunpaman siguro, dapat na lang tayo magpasalamat dahil sa wakas ay nakapagpahinga na siya. Tama ka. Pero ang inaalala ko lang, baka merong mga has sa pamilya natin na kunin ang bertud ni tatay. Kaya siya nakapagpahinga. Imposible yan. Walang sino man ang nakakapasok sa kwarto niya. Nakakandado at ako lang ang may hawak ng susi. Nakikinig lang sa usapan si Arturo. Hindi ito nagsalita. Gawa ng natatakot ang binata na baka malaman ng ama ang nangyari. Laking pasasalamat nito. Nairaos nila ng maayos ang libing ng lolo. Walang nakaalam ng totoong nangyari. At sa paglipas ng halos 5 taon, nakaligtaan na lang ito ng mag-anak. Maging si Arturo, walang naramdamang kakaiba ng mga sandaling iyon. Iniisip ng binata na maaaring guni-guni lang ang nangyari hanggang sa dumating ang isang araw. Nagawi ito sa silong ng kanilang bahay. May isang silid doon na pinaglalagyan ni Tatang Ignacio nung nabubuhay pa.
Nagpasya ang binata na linisin ito upang gawin pahingahan. Kaso nga lang sarado ang pintuan, kaya hinanap ng binata ang susi. Maswerte namang naisabit ni Mang Arturo sa dingding ang mga ito, kaya isa-isa niyang sinubukan ang bawat susing mahawakan hanggang sa nagtagumpay na mabuksan ang pintuan. Napakadilim sa lugar na yun, kaya naman kinakailangan niyang magdala ng sulo. Bumungad kay Arturo ang makapal na alikabok. Punong-puno ng agiw ang lugar at halos hindi na makilala ang mga gamit. Isa-isang tinanggal ni Arturo ang takip sa mga ito. Tumambad ang lumang kagamitan sa panggagamot ni Tatang Ignacio. Inilawan niya ito para makita kung ano ang nakapatong sa mesa. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil may mga lumang manika, mga garapon at ilang maliliit na aklat na naglalaman ng mga dasal. Naupo ang binata at sa hindi malamang dahilan, tila nagkaroon ito ng interes sa mga nakasulat. Nakalagay doon ang ilan sa mga pamamaraan. Kung titignan ay para itong sinadya. Tila alam ni Tatang Ignacio na darating ang pagkakataong mahanap ito ng isa sa kanyang mga kaanak. Binasa ni Arturo ang mga dasal kung para saan ang mga ito. Muli na namang nawili ang binata hanggang sa hindi na namalayan ang oras. Napansin na madilim na sa labas. Nang mamatay ang apoy ng dalang sulo, pumasok ito sa kanilang tahanan ni hindi man lang napansin ni Mang Amador ang binata dahil abala ito sa pagbabasa ng dyaryo. Nang mga sumunod na araw, patuloy pa rin ang binata sa pag-aaral ng mga iniwan ni Tatang Ignacio hanggang sa naisipan itong subukan ang isa sa mga dasal. Hindi naman ito nakikisali sa mga gamutan. Walang kalam-alam si Arturo kung alin ang ginagamit sa kabutihan at alin ang sa kasamaan. Dinala ng binata ang isa sa mga libreta dahil nakasulat dito na pangdepensa. Lingid sa kalaman ni Arturo, ito na pala ang simula ng pagbabago ng kanyang buhay. Nang mga sandaling ito, nag-aaral sa kolehiyo si Arturo. Hindi naman kalakihan ng pangangatawan. Madalas pagdiskitahan ng ibang estudyante o hindi kaya naman mga kabataan na nakatambay sa labas ng paaralan. Nagkataong pauwi siya nang harangin ng mga kabataan. Gaya ng palagi nilang ginagawa, pinaglalaroan ng mga ito ang gamit ng binata. Hindi lumalaban si Arturo dahil sa takot na pagalitan ng mga magulang. Ngunit sa pagkakataong iyon, nagpasya ang binata na subukan ang kaalamang natutunan. Nagawa nitong makakuha ng hibla ng buhok mula sa mga kabataan. Nang iwan siya nito, dali-daling umuwi si Arturo. Dumiretso ang binata sa silong ng bahay at doon ginawa ang ritual. Binasa nitong mabuti ang nakasaad sa libreta. Inilagay ang hibla ng buhok sa loob ng manika. Inusal ang mga dasal na nakapaloob sa maliit na aklat. Sabay ihip dito. Dahil subok lang naman ang gagawin ni Arturo, tinusok niya ng maliit na karayom ang kanang binti ng manika. Tignan natin kung totoo nga ang nakasulat sa libreta mo, Lolo. Malalaman natin yan bukas. Kinabukasan pagdating sa paaralan, muli niyang nakita ang mga kabataan. Nakangiti sa kanya. Alam ng binata na may binabalak na namang masama ang mga ito. Napansin din ng binata na kulang ng isa ang grupo. Teka, nasan kaya yung nasabunutan ko kahapon? Wika ng binata sa sarili. Pagsapit ng hapon, sinadya nitong dumaan sa kinaroroonan ng mga kabataan. Tumayo ang isa sa mga ito. Hinila ang kwelyo ng damit ni Arturo. Mukhang masaya ka ngayon Siguro, malaki ang binigay sa'yo ng tatay mo. Amin na, nagugutom kami.
Teka, sandali lang. Bakit parang kulang yata kayo? Nasaan yung may mahabang buhok? Ano bang pakialam mo? Amin na yung pera mo kung ayaw mong masaktan. Eto naman, masyadong mainit yung ulo. Sabihin mo muna sa akin kung nasaan yung kasama nyo. Ba't talaga naman? Nasa bahay nila. Namamagaan ka ng binti. Parang tinubuan ng pigsa. Nakakadiri nga eh. May mga nana. Ganun ba? Oh, eto yung pera. Sige na, mauna na ako. Nagtaka ang mga kabataan. Hindi man lang nang laban si Arturo. Kusa pa nitong binigay ang pera. Pasipol-sipol pang umalis. Sa isip-isip ng binata, mukhang gumana ang kanyang ginawa. Kaya naman para makaganti, isa-isa nitong kinulam ang mga kabataan. Nang mga sumunod na araw, nagtataka si Mang Amador dahil palaging nagkukulong ang anak sa silong. Halos hindi na rin niya ito nakikitang lumalabas. Kaya naman sinilip nito ang ginagawa ng anak. Nagkataon namang nakatulog ang binata sa maliit na papag. Kaya naisip ng ama na nagpapahinga lang ito. Nagpatuloy sa ginagawa si Arturo hanggang sa parang hinahanap na ito ng kanyang katawan. Hindi mapakali sa tuwing hindi siya nakakakulam. Kaya kahit mga inosenteng kaklase, pinagdidiskitahan. Hanggang isang araw, may pumunta sa kanilang tahanan para magpagamot sama. Kaklase ni Arturo ang pasyente. Alam niyang malalaman ni Mang Amador na siya ang may gawa. Kaso nga lang bago pa man magsimula ang ama, dali-dali itong bumaba sa silong upang kalasin ang ginawang ritual. Matapos ay bumalik ang binata sa loob ng bahay. Pasimpleng kinausap ang kaklase. Nagkunwari ito na walang alam sa mga nangyayari. Nagtaka si Mang Amador dahil nang suriin niya ang pasyente, wala itong sakit. Laking pagtataka din ng mga ito dahil kani-kanina lang halos hindi na makalakad sa laki ng pamamaga ng binti. Mukhang natakot na ang gumawa sa'yo nito eh. Sige na, umuwi ka na. Maayos na ang kalagayan mo. Nakahinga ng maluwag si Arturo. Hindi nalaman ng ama na siya ang may gawa. Nang mga sandaling ito napagtanto ng binata na totoo ang nangyaring pagpasa ng bertud sa kanya ni Tatang Ignacio. Hindi makapaniwala si Arturo na siya ang pumalit sa matanda. Nang mga sumunod na araw, isang kaibigan naman ang lumapit sa kanya. Naghiwalay sila ng kasintahan dahil sa isang babae. Walang ya sila. Kaibigan pa naman ang turing ko sa babaeng yun. Tapos malalaman ko na lang, meron silang relasyon ng nobyo ko. Naku, Mercy. Yan ang sinasabi ko sa'yo eh. Kaya hindi ako nakikipagrelasyon eh. Anong gusto mo gawin sa kanila? Gusto kong gumanti sa babaeng yun. Gusto ko siyang makalbot pumangit. Madali lang yan. Bakit hindi mo buhusan ng mainit na tubig? Alam mo namang hindi ko kayang gawin yun, no? Gusto kong gumanti pero hindi ako marunong manakit. Di ako ang gagawa. Mapapahamak ka niyan eh, hayaan mo na. Hindi naman ako papayag. Nasaktan nila ang kaibigan ko. Ako nang bahala sa'yo. Meron ka bang natabing litrato niyong 3? Meron, Arturo. Teka, bakit mo naman kailangan ng litrato namin? Basta amin na. Gaya ng sinabi ko sa'yo, ako nang bahala. Ibinigay ng dalaga ang litrato. Matapos ay dali-daling umuwi si Arturo. Pagdating sa tahanan, sinimulan nito ang ritual. Ginupit nito ang larawan ng kaibigan at upang wag madamay, inilagay ng binata ang natira sa litrato sa isang garapon at nilagyan ng mga insekto. Talagang ang gaan sa pakiramdam ng ginagawa ko ah. Ano kaya ang susunod kong gagawin bukas? Kinabukasan matapos ang klase, hinanap nito ang dating kasintahan ng kaibigan. Nakitang puro pantalang muka at may mga kagat ng kung anong hayop.
Napangiti na lang si Arturo. Alam niya na gumagana ang ginawang orasyon. Nang mga sumunod na araw, ipinagpatuloy nito ang parusa sa dalawang kaklase. Ngunit hindi inasahan ni Arturo na may mangyayaring hindi maganda ng araw na yon. Hindi niya nakita ang kaklase nilang babae. Ayon sa ibang kamag-aral, lumiban ito upang magpatingin sa doktor. Hindi akalain ni Arturo na lalapit ang mga ito sa kanyang ama. Pag-uwi ng binata, nakita ang kaklase at ang kasintahan ni Mercy. Dali-daling bumaba ang binata para kalasin ang ginawa. Kaso nga lang huli na, nakapagsimula na ang ama. Hindi nito nagawang makababa dahil tinawag siya ni Mang Amador. Halika nga dito, Arturo. Kakailanganin ko ang tulong mo. Opo tay, sandali lang po. Magbibihis lang ako. Pumasok ng silid ang binata. Kinakabahan sa maaaring mangyari. Bagay na napansin ng ama. Matapos magbihis, tumayo ito sa tabi ni Mang Amador. Ano bang ginagawa mo dyan? Kunin mo yung mga gamit ko. Oo nga pala tay, pasensya na po kayo ha. Ano bang nangyayari sa'yo? Parang aligaga ka. Wala po tay. Napagod lang po ako sa paaralan. Ito na po yung mga gamit nyo. Sa sobrang taranta, nabitawan ni Arturo ang lalagyan ng langis ng may asin. Tumapon ito sa paa ng kaklase. Laking gulat ni Mang Amador. Biglang napasigaw sa sakit ang binata. Oh, ano nangyayari sa'yo? Bakit ka sumisigaw? Hindi ko po alam tay. Bigla pong uminit yung binti ko. Tinignan ito ni Mang Amador. Nakita ang malaking marka na tila na binlaan ng mainit na tubig. Dito nagkaroon ng hinala ang Ginoo. Ipinagpatuloy nito ang kanyang ginagawa hanggang sa makumpleto ang ritual ng panggapos. Ngayon naman, hawakan mo itong libreta habang binabasa ko. Hindi ko magamit ang dalawang kamay ko eh. Hinawakan ng binata ang libreta habang nakatapat kay Mang Amador. Nung una, baliwala lang kay Arturo ang pag-uusan ng ama. Ngunit kalaunan unti-unti itong naiirita hanggang sa hindi na napigilan ng binata ang sarili. Napasigaw. Hinampa sa sahigang hawak na libreta. Napangiti si Mang Amador. Dinampot ang latigong gawa sa buntot ng pagi. Pumasok ka sa loob ng silid mo ngayon din. Dali-daling pumasok ang binata. Muling nagpatuloy sa panggagamot si Mang Amador. Sinubukan itong hulihin ng mangkukulam at sa bawat salitang binibitawan, nararamdaman ito ni Arturo na tila hinihila ang kaluluwa palabas ng katawan. Nawalan ng malay ang binata at nang magising, nakatayo na ito sa isang madilim na silid. Naririnig mo ba ako, mangkukulam? Sabihin mo ang pangalan mo. Nanlaki mga mata ng binata dahil alam nitong nagawa siyang hulihin ng ama. Pasensya ka na, pero hindi ko sasabihin ang pangalan ko. Matigas ka. Talagang hinahamon mo ko. Itinutok ng Ginoo ang hawakang bahagi ng latigo sa katawan ng pasyente. Naramdaman ni Arturo na may kung anong dumagan sa kanya. Napalod ang binata at hindi nagawang kumilos. Sunod-sunod na dasal pang parusa ang inusal ni Mang Amador. Nakita naman ni Arturo ang malalaking sibat na nakatutok sa kanya. Nang mga sandaling iyon, alam ng binata na mamamatay siya sa oras na magkamali ng sagot. Kaya sinubukan itong magmakaawa. Huwag mo akong patayin. Tatanggalin ko nilagay sa katawan ng babaeng to. Tignan mo nga naman. Marunong ka palang magmakaawa. Ngayon, simulan mo na ang pag-aalis ng mga nilagay ko sa katawan ng pasyente mo. Isa-isang binunot ni Arturo ang mga tinik na nakatusok sa lupa.
maging ang matatalas na bagay na nakatusok sa dingding ng silid na iyon. Unti-unting nagliwanag ang paligid hanggang sa lumitaw ang nakakabulag na liwanag. Tapos ko nang tanggalin ang mga nilagay ko. Pakiusap pag buo kong papatayin. Hindi ko na uulitin. Pasensya na. Pero hindi ako yung tipo ng tao na hahayaang mabuhay ang kagaya mo. Alam ng binata na tutuluyan siya ng ama. Kaya naman napilitan nito na sabihin ang katotohanan. Tay, ako po to. Ako po yung anak niyo, si Arturo. Pakiusap. Tanggalin niyo na po. Nanlaki ang mga mata ni Amador nang marinig ang sinabi ng anak. Hindi ito makapaniwalang naging mangkukulam si Arturo. Ngunit simula pa lang ng gamutan, may hinala na ito. May kakaiba sa kilos ng anak. Sinasabi ko na nga ba? Dali-daling kinalas ni Amador ang tigalpo. Muling nagkamalay ang binata. Nagising ito na nasa loob ng sariling silid. Bumukas ang pintuan. Kagad siyang hinila ni Mang Amador sa kwelyo ng damit. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Inilagay mo sa kahihiyan ng pamilya natin. Ako isang manggagamot. May anak na mangkukulab. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Saan mo nakuha ang kakayahan na yan? Patawarin niyo po ko, tay. Pero nung araw na namatay si Lolo Ignacio, ako po yung sumalo ng bertud niya. Anong sinabi mo? Totoo po, tay. Patawarin niyo ko. Sinuway ko po kayo. Hindi ko alam kung anong kahangalan ang pumasok sa utak mo at nagawa mo ang bagay na pinagbabawal ko. Gayunpaman, wala na ako magagawa. Anak kita, hindi kita maaaring patayin. Diyan ka lang at tatapusin ko ang gamutan. Pasalamat ka walang malay ang pasyente at nasa labas yung mga kamag-anak niya. Matapos gamutin ni Mang Amador ang pasyente, gumawa ito ng paraan upang ipasuka kay Arturo ang bertud. Tumagal ng buong gabi ang ganitong proseso. Kailangan mong ilabas yan, Arturo. Tisin mo! Hindi ko na po kaya, tay. Naghihina na po ako. Pakiusap. Itigil na po natin to. Hindi maaari. Kailangan mong ilabas ang bertud na yan. Nagpatuloy ang ritual hanggang sa tuluyang mailabas ni Arturo ang bertud. Nanghina ito ng husto kaya nakatulog. Pagkagising ng binata, ipinakita sa kanya ng Ginoo kung paano nitong basagin ang itim na mutya. Pasalamat ka. Hindi pa ganon kalalim ang ugat ng bertud sa pagkatao mo. Magsilbisa ng aral sa iyo nangyari, Arturo. Maraming salamat po, tay. Pangako po, hindi ko na po papakialaman yung mga gamit ni Lolo. Matapos ang usapan, isa-isang sinunog ng binata ang mga libreta ni Tatang Ignacio. Dahil sa pangyayaring iyon, nagpa siya si Mang Amador na turuang manggamot ang anak. Sa paglipas sa mga taon, tuluyang tinalikuran ni Arturo ang pagiging mangkukulam. Itinoon ng pansin sa panggagamot hanggang sa kilalanin bilang mahusay sa larangan. Dumami ang parokyano ng binata. Lumaganap maging sa Karatig Bayan. Hindi akalain ni Arturo na mangyayari sa kanya ang ganong bagay. Napagtanto na sa oras na nagpadala sa kasamaan, tuluyan kang lalamunin. Ang kagandahan sa nangyari sa kanya, tuluyang nawala ang sumpa ng kanilang pamilya. Malaki rin ang pagpapasalamat ni Mang Amador dahil nagwakas ang madilim na yugto ng kanilang angkan. Nawala ang sumpa ng pagiging mangkukulam nang minsang kalabanin ng tatay na manggagamot ang anak niya na isang mangkukulam. Bagong kwento pa rin ang kasunod, mga kabayan. Ito ay tungkol sa bayarang mangkukulam. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay.
Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalan Jonel. Taong 1993, probinsya ng Antique. Nagsimula ang lahat ng lumipat sa Antique si Jonel. Lumad sa lugar ang kanyang lolo na maraming nakakakilala. Sa lumang bahay na nuluyan at doon nagpatuloy sa buhay. Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Nakatungtong lang ito ng 3 baitang sa elementarya. Marunong magbasa at magsulat. Sa akulangan sa aspetong edukasyon, hindi matanggap sa matinong trabaho. Gayunpaman hindi ito hadlang para makapaghanap buhay. Ang lolo Juanico ay kilalang mambabarang. Marami itong natulungan lalo na sa mga taong hinangad manakit ng kapwa. Kahit matagal nang namaalam sa mundong ibabaw ang matanda, may sumasadya sa tahanan para magtanong kung may sumunod sa yapak. Ito ang nakitang paraan ni Jonel para kumita. At upang hindi malaman ang kasamaang ginagawa, idinaan sa pagbebenta ng sisiw. Sigurado ka bang ipapapatay mo ang babaeng to? Maganda pa naman, oh. Sayang. Wika ni Jonel, habang pinapasadahan ng tingin ang litrato ng babaeng ipapakulam. Isang sugarol ang kliyente ngayong araw, gustong parusahan ng asawa sa pagtataksil. Oo naman, sigurado ko. Masyadong makati ang babaeng yan. Nagsisikap ako manalo sa mga sugal para mabigyan siya ng pera upang mabili lahat ng luho, tapos malalaman ko na lang na nagtataksil pala. Kilala ko pa yung lalaki, pinsang buo. Ang gusto ko mangyari, pahirapan muna, tapos dahan-dahang patayin. Magkano? Wika ng kliyenteng si Hernan. Kawawa naman yung babae sa usapin, ha. Hindi siya nagtaksil sa'yo ng siya lang. Bakit hindi natin isali yung lalaki? Para dalawa silang magtusa. Gusto ko yung naisip mo, ha. Manang-mana ka sa iyo mga umong lolo. Kaya palagi akong dumaraan sa tahanang ito kasi alam ko makakatulong kayo. Wala akong litrato sa lalaki pero may dala akong gamit niya. Nabutan ko minsan nagroromansahan yung dalawa sa sarili kong bahay, ha. Sa pagmamadali naiwan yung damit. Ikaw na ang bahala. Basta ang sinabi ko dapat masunod. Wika ni Eman, sabay abot ng bayong na naglalaman ng damit at sobrang may salapi. Tinapos si Jonel ang usapan sa isang tango. Umalis na rin ang kliyente, sabay dampot ng 2 sisiw sa kulungan. Nagtungo si Jonel sa silid kung saan nakalagay ang mga kagamitan. Binuksan ang nakakandadong baul. Tumambad ng 3 manika na may kanya-kanyang palatandaan. Kinuha ang kahon na naglalaman ng mga kandila. Pula, itim at puti. Naroon na rin ang mahabang karayom. Lahat ito ay maayos na punesto sa mahabang lamesa. Inihanda na rin ang mga gamit ng bibiktimahin. Inilapag sa iwalay na mesa sa unahan. Kumuha ng ilang peraso ng kandila at saka sinindihan. Pinili ni Jonel ang manika may palatandaan na letrang S. Ang manikang ito ang ginagamit para sa pagbibigay ng sakit o karamdaman sa biktima bilang pagpapahirap. Nang makumpleto na ang kinakailangan, sinimulan kaagad ang ritual ng kulam. Habang nag-uusan ng dasal, pinatakan ng tinunaw na nakasinding kandila ang manika. Ang unang patak ay para sa babae. Mararanasan nito ang matinding pananakit ng tiyan, pangangate ng buong katawan. Ang pangalawang patak ay para sa lalaki. Mamamaga ang maselang bahagi at magkakaroon ng matinding sugat sa mga paa. Ang pangatlong patak ay para sa walang humpay na pag-aaway ng dalawa. Sinadya ito dahil ang sabi ng pasyente, nagsasama na sa iisang bubong ang mga taksil. Hindi lang katawan ang sisirain, kundi maging ang isipan. Inulit ng 3 beses ang pag-usal ng orasyon. Umabot din ng mahigit 1 oras ang pagsisindi ng kandila. Bilang pagtatapos,
Tinusok-tusok ng karayom ang manika. Tinabi ni Jonel ang binigay na damit dahil sa huling proseso na ito gagamitin. Kinabukasan bumalik ang kliyente. Ibinalita ang nangyari sa dating asawa at kinakasama nito. Natuwa sa serbisyo kung kaya't nag-iwan muli ng pera, bagay na hindi inayawan ni Jonel. Mahusay ka, bata. Ipagpatuloy mo lang. Babayaran kita sa makatarungang halaga. Hindi lang yan ang matatanggap mo. Hindi ako pumapalya sa trabaho kung maayos magbayad ang kliyente. Huwag kang mag-alala, bossing. Ako nang bahala sa dalawang yun. Kung gusto mo, patayin ko kagad eh. Huwag muna. Gusto kong makita silang nagdurusa, kaya parusahan mo lang. Napabuntong hininga si Jonel. Kung siya lang ang magpapasya, tatapusin na kagad ang trabaho sa katapusan ng buwan. Ilang linggo mula ngayon, hindi niya ugaling pabain dahil malaki ang tsansang lalapit ang mga biktima sa albularyo o sa mga manggagamot. Kapag nagkataon malalaman ang ginawang pangungulam, aminado siya. Hindi siya madaling matutunton gamit ng kanyang mga orasyon. Ngunit hindi pwedeng magpakampante dahil wala na siya sa probinsyang pinanggalingan. Narito siya sa baluarte na minsan nang narinig na may malakas na albularyo. Subalit hindi pwedeng sumaway sa kliyente, lalo pat malaki ang binayad. Lumipas ang mga araw, lumala ang sitwasyon ng dating asawa ni Hernan na nagngangalang Jonah. Dinig hanggang labas ang pagdaing, gawa ng pananakit ng tiyan. Nagkanda sugat-sugat na rin ang iba't ibang parte ng katawan sa kalabisang pagkamot sanhi ng pangangati. Hindi niya na kaya pang humarap sa mga tao dahil sa kalagayan. Ang lalaki sa kabilang banda na nagngangalang Romel, hindi na makalakad, hindi makatayo dahil sa malubang sakit sa magkabilang paa. Nabubulabog ang mga kapitbahay dahil na rin sa walang tigil na pag-aaway. Nagsisigawan, nagbubulyawan. Habang nagdurusa ang mga ito ay tuwang-tuwa naman ang kliyente ni Jonel. Minsan pa'y binibisita para kutsain ang kalagayan. Kagad niyang sinaway dahil hindi nalalayong maisip na siya ang may pakana ng paghihirap nila. Pasensya ka na. Hindi ko lang maiwasan na maging masaya eh. Mga baboy ang mga yun. Ako lang ang binabantayan kapag nakalis ako ng bahay. Nagpapainit pa sila. Pinapaligaya ang bawat isa. Ngayon ako naman ang magiging maligaya. Nakakatuwang makita na naghihirap ang mga animal. Ang gusto ko lang naman ay mag-ingat tayo. Isang maling galaw lang. Pwede nilang malaman na ikaw ang nagpakulam sa kanila. Gusto mo bang ibalik sa iyo ang kulam? Tripleng pagdurusa ang mararamdaman mo. Pagsapit ng gabi, wala mang abiso, tinapos na ni Jonel ang paghihirap ng dalawa. Wala siyang tiwala sa kliyente, sa ugaling pinapakita. Hindi imposibleng makagawa ng mali na magtuturo sa kanilang nagawa. Nagsindi ng itim na kandila. Sa pagkakataong ito, ang mga damit ang pinagtuunan ng pansin. Inilagay sa isang maliit na batya. Pagkatapos ay sinunog. Habang nagliliyab, isinabay ang pag-uusal ng mga orasyon. Kasabay nito ang huling sigaw ng mga biktima, ang kusang pagkamatay ng apoy. Kinabukasan, nabalitaan ni Jonel mula mismo sa kliyente ang masamang nangyari sa dalawang biktima. Natagpuan ng kapitbahay na wala ng buhay sa loob ng tahanan. Maraming saksak sa katawan. Pinaniniwalaan, sila lang din ang nagpatayan dahil ayon sa nakarinig ng kaguluhan, sigawan, basagan ng mga gamit, kung ano-anong mura at ingay. Kagaya ng sinabi ko, nag-iingat ako. Mahirap ang kilos mo. Hindi ka nag-iisip. Kaya bago tayo mabisto, inunahan ko na. Doon din naman ang tungo, di ba? Ano pang problema mo? Iho, gusto ko sila magdusa
kaso pinatay mo kaagad. Kung wala ka nang sasabihin, pwede ka nang umalis. Munting paalala, sa oras na traidorin mo ko, hindi ako magdadalawang isip na patawan ka ng parusa. Nagkakaintindihan ba tayo? Tumango si Hernan, nagmamadaling umalis sa lugar. Ilang linggong lumipas, meron na namang kliyente. Ang dahilan ay inggit. Gustong kulamin ang sariling ina dahil pinaburan palagi ang nakakatandang kapatid. Pinakiramdaman ng hinanaing ng binata, pagkatapos ay mariing hinindian nang maunawaan ang himutok sa buhay. Pinayuhan na ayusin ang relasyon sa pamilya kaysa siraan. Nagalit ang binata at minura pa siya. Nagbanta na isisiwalat ang tunay na katauhan kung hindi pagbibigyan. Baka nakakalimutan mo, nandito ka sa baluarte ko kaya umayos ka. Umuwi ka sa inyo, makipag-usap ng maayos sa magulang mo. Kinarga niya ito ng orasyon, kaya walang hirap na napasunod. Aminado siyang panig sa kaliwa, pero pumipili ng kliyente. Hindi tinatanggap ang may mababaw na dahilan katulad ng sa binata. Masama man kung ituring ang ginagawa, sa masasama lang din ng bibiktima. Ang ganitong pag-uugali ay namana sa yumaong lolo na nagturo ng pamamaraan ng kulam. Noong nabubuhay pa ang matanda, maraming nabiktima pero ang mga ito ay masasabing halang ang kaluluwa. Merong tulisan na pumapatay ng inosenteng tao, mga kalalakihan na minamaltrato ang sariling pamilya, gumagahasa sa mga dalaga. Idagdag pa ang albularyo na sa halip na tulungan ng pasyente ay pinagsasamantalahan. Palaging sinasabi ng matanda na hindi masama manakit ng kapwa kung sumusobra na sila. Paalala na hanggang sa ngayon, tinandaan ni Jonel. Kinabukasan muling nagpakita si Hernan. May gusto itong ipakulam. Isang manunugal ang nakaalitan sa sabong. Nagkapisikalan, nagtamo ng sugat sa katawan. Napuruhan ang kaliwang mata nito, dahilan para magalit ng husto. Hindi lang itong unang pagkakataon, iho. Ilang beses na akong pinagdidiskitaan ng taong yun. Hindi lang ako lumalaban kasi ayoko na ng gulo pero sumusobra na eh. Sa tingin ko, panahon na para pagbayarin sa pangahamak sa akin. Naiintindihan ko, pero mababaw pa rin ang dahilan para sa akin. May mas magandang solusyon dyan kaysa kulam. Huwag ka nang magsugal para hindi kayo magpang-abot. Hindi yan pwede. Alam mo naman na sa pagsusugal umiikot ang buhay ko. Iyo, babayaran naman kita eh. Dodoblein ko pa. O ganito na lang. Sasamahan kita sa pagsusugal mo para personal kong makita ang tao. Kikilalanin ko muna ang ugali bago tayo gumawa ng akbang. Tandaan mo lang din na kapag wala akong nakitang sapat na rason, wala kang mapapala sa akin. Natatakot ka ba, bata? Ako nang bahala sa'yo. May impluwensya akong tao kaya wala kang dapat ipag-alala. Ganun naman pala eh. Bakit hindi ka magbayad sa iba para ipatumba ang kalaban mo? Sa kulam ka pa talaga lumapit. Iyo, naniniwala ako sa kulam. Ito ang tinatawag kong karma sa mga taong nangwawalang hiya sa akin, ano? Napabuntong hininga si Jonel. Sa dinami-rami ng kliyenteng nagdaan sa kanya, itong si Hernan ang mahirap kasundo. Ipipilit ang anumang gustuhin. Katulad na napag-usapan ay sumama siya sa pasugalan. Maraming tao pero isa lang ang nakaagaw ng pansin ni Jonel. Ang albularyo na huling nakalaban ng yumaong lolo bago sumakabilang buhay. Nagtataka siya dahil sa balita ay namatay ang albularyo. Pero ngayon ay nasa harapan niya. Buhay na buhay. Nilapitan niya at napansin ang peklat sa katawan sanhi ng kulam. Umayos siya nang mapatingin ito. Ang lagkit mong tumingin, bata. May problema ka ba sa akin? Sandali lang.
Nakita kong sabay kayong pumasok na Hernan. Anak ka ba niya? Hoy Dario, huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng kasama ko kung ayaw mong maputulan ng dila. Sabi sa kabilang mesa, maaga kang natalo ngayon, di ba? Kaya babayinit ang ulo mo. Tinitignan ka lang naman ni Junel. Junel pala ang pangalan niyan. Mana sa'yo, nakakainit ng ulo yung mukha niyong dalawa. Wika ng lalaki na nagngangalang Dario. Kusa itong umalis at nagtungo sa kabilang tindahan. Nag-aya ng inuman sa mga kasama. Iyo, yan yung taong sinasabi ko sa'yo. Tignan mo yung ugali, napakayabang oh. Ano? Hindi pa ba sapat na dahilan yan para ipagpatuloy ang usapan? Magsugal ka muna. Mamanmanan ko pa. Lumabas ng pasugalan. Pumwesto sa kabilang tindahan. Pasimpleng pinagmasdan ang albularyong si Dario. Habang tinitignan, naalala ni Junel ang hinanaing ng yumaong lolo sa matanda. Ang pamilya ng biktima nito ang lumalapit para makahingi ng tulong. Gustong gantihan ng albularyo. Walang pagdadalawang isip na pinagbigyan ng yumao ang kahilingan ng mga naagrabyado, pero sadyang mahirap patamaan ng kulam. Tumatalab naman, kaso hanggang pagkakaroon lamang ng sugat sa katawan. Maingat ang albularyo na parabang nalalamang may kukulam kung kaya't nilapatan ng sarili ng pangontra. Humantong sa punto na harapang komprontasyon ang naganap. Sa pagtaas ng tensyon sa pagitan, nauwi sa pisikalan hanggang sa nagpamalas ng galing sa kanika nilang ginampan ng tungkulin. Nagkaroon ng labanan, mangkukulam kontra albularyo. Walang nakaalam sa eksaktong pangyayari. Nalaman na lang na nasawi ang lolo ni Junel. Sabi ng nakakilala sa albularyo, pati ito ay namatay sa inkwentro, kaya naniwala siyang sumakabilang buhay na. Kaso nga lang nandito pa rin ang matanda. Iha, hindi naman siya nangingialam ako. Pero tigilan mo ang pagtitig kay Dario. Mainitin ang ulo niyan. Basta na lang namimisikal. Marami nang napaaway kung kaya. Kung ayaw mong masangkot, umiwas ka ng tingin mo. Dahil dito, gustong makilala ni Junel kung anong klase ng tao ang albularyo. Pansamantalang kinalimutan ng usapan nila ni Hernan para makakalap ng impormasyon. Hindi lumad sa lugar si Dario. Bagong lipat pa lamang ito. Nanggaling siya sa karatig probinsya at batay sa salita ng mga taong napagtanungan, isa nga itong albularyo. Nung una tapat sa serbisyo, maraming napagaling mula sa iba't ibang karamdaman, pero hindi naglaon. Nagsimulang pagsamantala ng mga pasyente lalo na ang mga dalaga. Pinaghahanap din ito nung araw pero mabilis nakapagtago. Maging ang mga kapitbahay ay nagulat nang sabihin ni Junel na buhay pa ito. Katulad niya, ang paniniwala ay patay na pagkatapos ng sagupaan sa yumaong lolo. Hindi siya nagbigay ng anumang impormasyon tungkol kay Dario dahil ang tanging sadya sa lugar, malaman ang ginawa nito nung araw. Pagkatapos ay bumalik ng tahanan para pagplanuhan ang gagawing hakbang. Hindi na ito tungkol sa napag-usapan nila ni Hernan. Personal na dahilan ang nag-udyok na kulamin ang albularyo. Dario, lasapin mo ang ganting ibibigay ko. Kung hindi nagtagumpay si Lolo sa paglikpit sa'yo, ako ang gagawa nun. Dadahan-dahanin kita. Bumalik sa pasugalan si Junel. Pinagmasdan si Dario. Kumpiyansa siya. Matagal na nitong hindi ginagampanan ang pagiging albularyo magmula ng malulong sa sugal. Ibig sabihin, posibleng tinalikuran ang tungkulin. Pasimple niyang kinuha ang dalang panyo. Pag-uwi ng tahanan, sinimulan kagad ang ritual. Naglabas ng manika, nagsende ng pulang kandila. Nagkarga ng mga orasyon habang pinapatawan ng parusa ang albularyo. Sa puntong ito,
Hindi lang pagdapo ng kung anong karamdaman ang pinataw. Tinawag ni Junel ang iba't ibang insekto para guluhin ng matanda. Hindi nagtagal ay umepekto. Kasalukuyang binabaybay ni Dario ang daanan pauwi ng tahanan nang makasalubong ang grupo ng pupuyog. Inatake siya ng mga ito. Nag-iwan ng kagat sa mga muka dahilan para lumubo. Hindi matigil sa pagsigaw dulot ng pananakit. Saktong nakapasok ng tahanan, umaray nang maramdaman ang pagtusok sa talampakan. Muling sumugod ang grupo ng mga insekto. Ginulo ng ginulo ang matanda hanggang sa madulas at bumagsak ang ulo sa sahig. Nawala nito ng malay. Habang nakaandusay ang albularyo, lumawak ang ngiti ni Junel. Nagtapos ang ritual sa pag-upos ng mga kandila. Gayunpaman, simula pa lang ito ng pagdurusa. Nang mga sumunod na araw nakalatay na lamang sa banig. Nakaligtas sa pagkabagok ng ulo pero walang takas sa dumapong karamdaman. Hindi makatulog sa gabi dahil sa pambubulabog ng mga insekto. Kalunos-lunos na kalagayan dahil ang binti may hahalin tulad sa lantang gulay na kinain ng uod. Makikita ang laman, kaunti na lang ang kulang tatambad ang buto. Iyo, nabalitaan mo ba yung nangyari kay Dario? Hindi ko na pala kailangan ipakulam siya dahil may gumawa na. Ayun oh, hindi nakabalik sa pasugalan, nagdurusa. Hindi nga makatayo sa banig eh. Ganyan ang napapala ng mga tao masyadong mataas ang tingin sa sarili. Natuwa nga yung mga taong inagrabyado niyan eh. Marami kasing binugbog dito. Maraming kaaway lalo na kapag lasing. Oh, bakit tahimik ka? Nalulungkot ka ba kasi hindi ka kikita sa akin? Kalmahan mo lang. Huwag masyadong mayabang kapag buena sa sugal. Nakatsamba ka lang dahil wala na si Dario. Kung nandun yun, matatalo ka. Wala rin akong pakialam sa pera mo. Meron naman akong negosyo ha. Bahala ka sa buhay mo. Ito yung bayad sa mga kinuha kong sisiw. Amin na nga lahat yan. Ipagpaliban mo rin muna ang pagpunta. Para naghihinala na mga kapitbahay. Araw-araw ka nilang nakikita. Wala naman tayong kasunduan, kaya wala nang dahilan para magpunta ka rito. Pag-alis ni Hernan, sumunod si Junel pero sa tahanan ni Dario nagtungo. Gabi na ng mga sandaling iyon. Wala ring gaanong kapitbahay ang albularyo, kung kaya't walang nakakapansin sa pagpasok niya. Tumambad sa paningin ang nakakaawang kalagayan. Mabilis ang paghinga. Bakas ang paghihirap. Nilalangaw ang binting sugatan. Nangangamoy na rin dulot ng nana. Ang muka ay mas lalong namaga dahil sa paulit-ulit na pagkagat ng pinadalang insekto. Nagulat ito nang makita siya sa paanan. Kilala kita. Kasama ka ni Hernan sa pasugalan nung araw. Junel, anong ginagawa mo dito? Anong sadya mo? Pinadala ka ba ni Hernan? Napakunot ang noo ni Junel. Sa salita nito, parang walang ideya sa nangyayari. Dito na rin siya nagsimulang magtanong. Balita ako dati kang albularyo. Anong nangyari? Mababa ba ang kalaman mo sa lihim na karunungan? Parang wala kang alam sa kalagayan mo ngayon ah. Albularyo ka ba talaga o isang huwad? O sadyang tinalikuran ka na ng kaalaman mo dahil masama na ang ugali mo? Diretsahin mo ako, bata. Anong pinunta mo rito? May kinalaman ka ba sa nangyayari sa akin? Magkasabot ba kayo ni Hernan? Naghihirap ka na nga. Ang dami mo pang tanong. Itong tanong ko ang sagutin mo. Kilala mo ba si Juancho? Sandaling natahimik si Dario. Napapaisip sa pangalang binanggit. Isa lang ang kilala kong Juancho. Yung mangkukulam na nakalaban ko maraming taon na ang nakakalipas. Bakit mo natanong? Anong kinalaman ng hayop na yon sa nangyayari sa akin?
Hayop na yon. Ikaw nga ang mas hayop. Ginamit mo ang tungkulin bilang albularyo para pagsamantalahan ng mga inosenteng pasyente. Hindi lang isa o dalawa ang biktima mo. Kapag lalapit sa iba para magpatulong na makaganti sa'yo, pinapatay mo, di ba? Hindi magkamayaw sa pagsigaw si Dario nang saksakin ng kahoy ang sugat nito. Paanong namatay si Lolo? Anong nangyari sa engkwentro nyo? Bakit ka nabuhay? Lolo mo ang mangkukulam. Ayos na sana. Mapapatay na ako pero masyadong maawain. Nakiusap ako sa kanya at kagad siyang pumayag. At ako din ang may pakana upang sabihin sa ibang tao na patay na ako. Ganun ba? Kung nakaligtas ka sa kamatayan mo noon, Pwes ibahin mo ko. hindi kagad pinatay ni Junel. Bumalik pa siya ng tahanan. Nagpataw muli ng sumpa. Mas lalong pinahirapan ng albularyo. Bawat pagpatak ng kandila sa manika ay siya ring pagkaramdam ng sakit. Sa bawat pagtusok ng karayom ay siya ring paghiyaw ni Dario. Nasa mundong ibabaw ka pa, pero ipaparanas ko sa iyo ang impyerno. Tinipon ng mga insekto. Pagkatapos ay pinasugod sa tahanan ng albularyo. Naiyak na lamang ito dahil hindi na kaya pa ang pagdurusa. Kaso nga lang wala sa plano ni Junel ang tumigil. Buong magdamag na isinagawa ang ritual. Nahimatay si Dario pagsapit ng bukang liwayway. Balak sanang makita ng harapan ni Junel ang kalagayan nito, pero hindi magawang makapasok ng tahanan. Sa labas pa lang marami nang nagkukumpulan. Ang iba sa mga ito ay mula sa lugar na pinanggalingan ni Dario, mga pamilya ng inagrabyado. Nakilala niya ang isa, ang napagtanungan noong nangangalap ng impormasyon. Tama lang sa'yo nangyari. Mamatay kang hayop ka. Hustisya yan sa ginawa mo sa apo ko. Siningil na siya. Masyado kasing mayabang eh. Kung sino-sinong ginugulpi kapag lasing na. Kamuntikan pang mapatay ng taong yan ng anak ko. Tama lang yan sa kanya. Marami pang narinig si Junel mula sa mga tao. Wala ni isang nakinig. Wala ring nakaisip na magpatawag ng tulong. Lahat sila ay may hinanakit sa albularyo. Hindi na lang din nakisali si Junel. Umuwi siya at nag-intay ng pagsapit ng gabi. Nagsinde ng kandila sa harapan ng altar. Taimtim na nanalangin. Kahit may tuturing na labag sa batas ng simbahan ang ginagawa ni Junel, nananalig pa rin siya sa nakakataas. Humingi ng kapatawaran sa paglagay ng batas sa mga kamay. Gustong maiganti ang walang katarungan na pagpatay sa lolo. Abay mala. Nagdadasal din pala yung mamang kukulam ano. Akala ko kasi wala na kayong Diyos eh. Malalim na ang gabi. Ano pang ginagawa mo rito? Iba ang sadya ko. Napapaisip lang ako sa kalagayan ni Dario eh. Yung paghihirap niya ngayon, masasabi kong kulam. Tapatin mo nga ako. Ikaw may gawa nun no? Kailangan ko na hong magpahinga. Bukas na lang tayo mag-usap. Iho, alam ko hanggang sa ngayon, nasasaktan ka pa rin sa sinapit ng lolo Juanico mo. Kamakailan ko lang din nalaman na si Dario pala yung nakalaban niya. Pero kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Napabuntong hininga si Junel. Sa ganitong larangan, hindi siya kumikilala ng kaibigan kahit sabihin pang matagal ng kakilala o nagpapakita ng magandang ugnayan. Maingat siyang tao. Hindi uubra ang ganito. Sa halip na sumagot, pumalik ng hagdan at nagtungo ng kwarto. Umalis na rin si Hernan nang makita ang kanyang inasal. Maliman ang maglagay ng bata sa sariling mga kamay. Naniniwala si Junel, sa pamamagitan ng kulam maibibigay ang nararapat na hustisya ng walang pandaraya. Alam niyang may mga pagkakataon dinaraya ng korte ang mga kaso. Imbis na mapatawan ng parusa ang may kasalanan, pinapalaya.
Ang mga paniniwalang ito ang isa sa dahilan na narinig sa mga kliyente kung bakit kumakapit sa kulam imbes sa batas. Para kay Junel, hindi siya masama. Siya ay nakakatulong sa mga taong tinalikuran ng batas. Ang gamit niyang pamamaraan, ang pagsingil, gamit ang batas ng mangkukulam.